Shabbat Shalom. So, today is Saturday, March 30, 2019. And we're going to celebrate the outgoing of the Feast of Unleavened Bread and the incoming Feast of the Harvest, such as the first fruits and the counting of the Omer. So, I see many new faces. So, mamaya ipaliwanag natin sa inyo sa mga, at least, i-review natin lahat. Ano ba itong paniwala natin? Yan po lahat. Huwag kayong mag-alala. Lahat nakasulat sa Biblia. Hindi katulad nung araw, sunod tayo ng sunod sa mga tradisyon. Ni walang kinalaman sa Biblia. Wala akong blessing doon. So, dito na tayo sa biblical festivals. So, umpisahan natin. Ang biblical na festival na to ay dahil diniklara po sa Israel ang unang buwan ng month of Abib. Ang Abib, ang ibig sabihin po nito ay ang paghinog ng barley. Ewan kong barley sa Tagalog. Ano ba yan sa Tagalog? Walang Tagalog, basta barley. Para ano yan? Ano rin yan? Nandiyan yung sample ko po nga di. So, bakit advance tayo ng isang buwan? Wala, nahulog na yung mga laman. Ito. Galing Israel ito. Kaya lang nahulog na yung laman. Meron pang laman dito. Parang palay. Hindi. Ito. Palay pala ito. Ito. Oh. Yan. Yan ang pinaka ginagawang tinapay. Kumbaga, hinog na yung barley sa panahon ngayon sa Israel. Patunay nga po na dito sa apat na sulok sa Israel ngayon, ito, yan, napatunayan talaga na hinog na siya. So, tumempo siya sa utos ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya po ay Lord of the Harvest, di ba? At siya po ang gumawa ng mga panahon. Ang sabi niya rito, you shall celebrate the Feast of the Unleavened Bread. 7 days you shall eat unleavened bread at the appointed month of Abib. So, Abib, ito po yung Abib. Ito po yung ibig sabihin ng Abib. Sa paghinog ng barley. Doon daw kayo mag-celebrate ng festival ng unleavened bread. So, bakit nauna tayo, samantala sa rabbinical calendar ay next month pa. Next month po, overripe na yung barley. So, paano mo ialay sa Panginoon kung overripe na? Diba? So, parang kinontra ng Panginoon ang sarili niyang kautusan. Sabi niya, ialay niyo sa paghinog, hindi sa pag-overripe. Isa yun sa... Ibig sabihin ito po ay agricultural calendar. Ngayon, in fact, yung rabbinical calendar ay inamin nila na kailangan nilang i-adjust ang kanilang kalendaryo. Kasi itong kalendaryo nila, 70 AD pa. Ang tagal na nito, 2,000 years old calendar, hindi pa nila ina-update based on the sighted moon. Kasi po, ang sighted moon, ito po yung pagsimula ng buwan. Ito po yung nakasulat sa Exodus 12 verse 1. Ang simula ng buwan ay ang unang buwan ng Abib. So, yung ng buwan, yung moon. Pag nakita na yung first crescent ng moon na gano'n, yun na yung unang buwan. Ngayon, ang talagang binabase yon kung ano yung sighted moon sa Israel, sa Jerusalem. Kasi doon inutos ng Panginoon yan eh. Buti pa mga Muslim, alam nila yung principle na yan eh.
Pag Ramadan, naghihintay ang Muslim sa Pilipinas ng deklarasyon sa Mecca. Kasi doon nga ibabase ang kanilang kalendaryo. So tayo naman, hindi po sa Vatican magbabase. Hindi naman galing doon ang Biblia eh. Sa Jerusalem, doon tayo magbe-base. So, kung hindi nyo alam ang Jerusalem, tanungin nyo yung katabi nyo, alam nyo yan. Kasi, bago pa nilikha ng Diyos ang mundo sa Genesis chapter 1 verse 14, sinabi na roon, sulat nyo to, lalabas to sa final exam ni San Pedro. Pag hindi kayo pumasok, hindi kayo makapasok sa langit. Ba't kayo papasok ng Diyos sa langit? Hindi nyo alam kailan ang petsa, holiday niyang langit. Di ba? Genesis 1:14, isulat nyo. Dito, nilikha ng Diyos ang time, ang oras, araw, lingguhan, buwanan, taunan. At sa loob ng isang taon, mayroong 7 appointed times, yung tinatawag ng Moedim Festival. Wala pang tao, wala pang sino mang institusyon, in-institute na ng Diyos yun, na may takdang panahon. Ngayon, later on, ni-reveal niya. At kaya nga, na-reveal na ito, although bago lang sa Pilipinas na i-reveal, pero matagal na po ito, thousands of years na po ito. Para po itong, kumbaga, nalimot na, pero ni-release ng Panginoon ngayon ulit. So, yun po yung kalendaryo ng Biblical Hebrew Calendar. Ngayon, ang Biblical Hebrew Calendar, ang araw nagsisimula sa gabi, sa sunset to sunset. Ngayon, yung nasanay tayo sa kalendaryo ng mga Romano, ang kalendaryo, alas 12 hanggang alas 12. Kaya nga pag New Year, January 1, naghihintay tayo ng alas 12. Hindi po biblical yun. Pag binasa nyo yung, pag nilakas konti, parang di ako sisigaw. Pag binasa nyo yung Genesis chapter 1, nagsimula ang oras sa gabi hanggang gabi. From the darkness to the morning. So, nauna yung gabi sa araw. Yan nyo po. Page 1 ng Biblia, hindi naintindihan ng maraming Kristiyano. Page 1. Ano ba kayo yung page 300 or 400, 1,000? Lalo niya, hindi niya alam. Page 1 nga, hindi alam eh. Ganun po katindi itong delusion na to. Kaya pati mga pastor dito, kunwari alam-alaman, hindi nila alam to. Opo, hindi ko sinasabi para insultuin, kundi para turuan. Kaya yung araw maturuan, mayabang po yun. Yun lang po yun. Okay. Ngayon, simulan natin ang celebration ng Passover para makarelate naman tayo. Kasi Israel talaga ang pinapaselebrate ng Passover. Ngayon, ano ba ang universal meaning ng Passover? Para pag may nagtanong sa iyo, ba't kayo nag-celebrate ng Passover? Hindi naman kayo Hudyo. Ngayon, sabihin mo, alam mo, ang mensahe ng Passover is that the hope of liberation and freedom from oppression. Ibig sabihin, lahat ng tao nakaranas ng oppression. Lahat ng bansa nakaranas ng oppression. In fact, sa Pilipinas na lang tayo, sa panahon ng mga katipunero, kaya nga may tinatawag na araw ng kagitingan. Sa April 9, may seminar tayo dito, matin kayo. Merong National Heroes Day. Kasi yung mga taong ito, mga Pilipinong matatapang, ay nagipaglaban para sa kalayaan natin. Kaya minsan nga, utang na loob natin sa kanila ang kanilang ginawa. Di ba? Pero sa Biblia, ang utang na loob doon sa nagpalaya. Walang iba kundi ang Diyos.
Kaya si Andres Bonifacio, mayroong estatwa sa monumento na kahit sinong tao, hindi niya na pwedeng alisin yun, di ba? Forever na sa history ng Pilipinas yun. The revolutionary movement of armed to fight for freedom against Spain. The revolution would free the Philippines from the shackle of the Spanish oppression. Nagtagumpay ba ang Pilipino? Nagtagumpay sa tulong ng Amerikano. Kaya may utang loob tayo sa Amerikano. Kaya nga tayo marunong mag-English. So, yan po ang history. Ngayon po, ibig sabihin, ang message ng Passover, the universal message is freedom from oppression. Freedom, liberation from slavery. Huwag na tayo magiging alipin man kanino man. Kaya meron tayong Independence Day na tinatawag. Diba? Gusto nating maging independent. So, ang Israel po, sila po ay slave noon kay Pero gusto nila maging independent. Ang Diyos nagpalaya sa kanila. So, yun ang biblical Passover. Pero po, historically, 1948, during the Liberation War of Israel in 1948, in the picture, what you're seeing is Ben-Gurion, the first Prime Minister of Israel, ay nag-celebrate sila ng Passover in 1948. Wow. Nung nanalo sila sa gera, Tiempo Passover. So lahat ng tao sa Israel sa panahon yon nag-celebrate kasama sila, maging Hudyo man, anong lahi man, kasama dahil malaya na ang Israel sa sarili niyang bayan, bayang hinirang. So, although the Passover is firmly grounded in the context of the deliverance of the Jewish people from Egypt, but nevertheless, our Lord Master Yeshua celebrated the Feast of Passover. So, tayo mga nanampalataya kay Jesus, kay Yeshua, nag-celebrate tayo dahil una, kautusan niya ito. Pangalawa, we're united in the Spirit with Israel to celebrate the feast for the unity of the faith. And besides, this has a very deep spiritual meaning for each one of us. Na mamaya malalaman nyo as we go on, Christ is our Passover. Okay. So, ang Passover ay isa lamang sa mga festival. Pagkilagay ng base. Isa lamang sa 7 festival. So, ang 7 festival na ito ay agricultural season. Winter, spring, summer, or fall. All you got to do is fall. 3 spring feast, 1 summer feast, 3 fall feast. Hindi natin maunawaan kasi sa atin, rainy season and dry season. So, kaya medyo, di ba tayo nakakita ng snow? Diba? Sa PICC, minsan may snow. So, ngayon, sa Israel ay spring season. Maganda po ang klima ngayon. Ngayon, with regards to the 7 festival, ito po ay inutos ng Diyos. Sabi nga doon, forever nyo ito i-celebrate. Ngayon, gaano katagal ba ang forever? The infinity, diba? 2019, hindi pa forever ito. Wala ngang limit eh. Ngayon, sabi ng iba, sa Israel lang ito inutos. Kaya kung hindi ka Israelite, hindi mo na kailangan i-celebrate. Yun ang problema. Hindi nila makita ang sarili nila na kasama nila ang bayan Israel. Kung hindi ka kasama sa Israel, ano ka?
Anong ipagmamalaki mo sa Biblia? Wala namang covenant ang Diyos sa Gentiles, maliban sa Israel. Mayayabang ngayon ang Gentiles. Kami na ang bagong Israel. Anong bagong Israel? Ang meron talagang literal na Israel na mga, tingnan nyo sa YouTube, mga Israel, mga gwapong, magaganda. Yes. Kasing laki natin, hindi sila malalaking tao. Maliliit lang na tao. Pero mga genius. Alam niyo bakit genius? Dahil nag-aaral sila ng Torah, bata pa. Yun ang sikreto nila, the Torah. Kasi ang Torah is the wisdom of God. So, since nakasulat ito sa Biblia, therefore, the 7 feasts ay kasama sa Word of God. Kaya, sulat nyo to, lalabas doon sa final exam. Alam nyo ba ang tawag sa Holy of Holy? Alam nyo yung Holy of Holy? Alam nyo ba ang tawag doon ay the bear? From the word, the var word. Kasi doon nag-uusap ang Diyos. Doon siya na nagbibigay ng kanyang kautusan, ng kanyang salita. So kasama itong 7 festival na sinasabi niya kay Moses doon sa Holy of Holies. Ngayon, ito ang principle. The Word of God, the 66 books of the Bible, are the words of the King. It is not a matter of one's opinion, ideas, or logos. Ang Biblia po, wala siyang pakialam kung ano yung idea mo. Ang mahalaga ron, sinabi ito ng Diyos. Ang idea ng tao, hindi niya pwedeng palitan ang salita ng Diyos. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa mundo. Ang salita ng tao, gusto niya, sasang-ayon ang kanyang idea sa salita ng Diyos. Baliktad yata. Tayo po ang sasang-ayon sa salita ng Diyos. Di po ba? Yes. Oh. Kaya marami ngayon, nagbra-bright, pero hindi bright. Ang ganda ng kanilang mga theology, ang ganda ng kanilang mga doktrina, pero wala naman pala sa Biblia. Gumawa lang sila ng sarili. Nagmumukha lang silang bright, pero hindi yung bright. Buti na lang hindi ako bright. Kasi kung bright ako, wala ako ngayon dito. Ang hinahanap ng Diyos, hindi bright. Ang hinahanap niya is yung meek. Blessed are the meek, you shall inherit the earth. The meek, ibig sabihin ng meek, magpakumbaba. Pag alam niyang mali, tinatanggap niya na mali, correct niya. Yun ang meek. Pag sinabi ng Diyos, ito pala, siya, mag-a-adjust siya doon sa iyo, ang hinahanap ng Diyos ngayon. So, marami yan dito sa 44th floor. Cemetery. Sabi ron, you boast in the Lord. Iba, sabi ron, the Torah of the Lord is perfect. The Torah of the Lord is righteousness. Your righteousness is an everlasting righteousness. Your Torah is the truth. Mga kapatid, isipin niyo mabuti. Guhit lang ang pagitan sa interpretasyon ng Biblia, mag-iiba na. Ang sabi ng Biblia, memorize to lahat. Katoliko, born again, Jehovah's Witness. Lahat ng reliyon, memorize ang verse na to. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness. Yan, mga Katoliko dati yan. Diba? Kinakanta pa natin yan, nag-blending pa, diba? Hallelujah. Tuwa-tuwa tayo para tayo inahalili. Hindi natin alam ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng kahulugan ng problema. Para ba din? Yan yung literal, ha? Seek
ye first His righteousness. So, yun ang sekreto. Ang tanong, what is righteousness? Pero, hindi sinabi rito, seek ye first His righteousness is not grace. Hindi, it's not morality. Kasi ngayon po, ang ibig sabihin ng righteousness sa mga Christian is moralidad. Magpakabait ka, magpakabanal ka. Pero, magpakabait ka, magpakabuti ka, magpakamakadiyos ka, pero wala siyang kahulugan na detalyado. Kasi lahat naman, we have our own idea. Lahat naman tayo mabait, di ba? In fact, kung kabaitan ang basihan ng righteousness, lahat papasok sa langit. Mga Buddhist, mabait yan. Di ba? Yes. Lahat ng tao may kabaitan, so lahat. Pero bakit sinabi ng Panginoon sa Matthew 7:23? Nagpalayas kayo ng demonyo, gumawa kayo ng mabuting bagay, hindi kayo lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Bakit sinabi naman? Hindi ko kayo papasukin sa aking kaharian. Ang tinutukoy niya yung darating na millennial kingdom na 1,000 years. Righteousness, mga kapatid, isulat nyo to. Kasi pag memorize nyo na to, alam nyo na to kung ano to. Righteousness is doing what is right according to Yahweh. Not according to you. Not according to my secta denomination. What according to, doing what is right according to Yahweh Elohim. Ngayon, anong sinabi ni Yahweh Elohim? Sulat nyo to. Deuteronomy 6:25. All your commandments are righteousness. Lahat ng inutos ni King Jehovah, King Yahweh, King Yeshua, yun ang righteousness. Kaya nga, babasahin mo yung commandments, doon pinapakita ng Diyos kung ano yung nararapat sa harapan niya. Mga kapatid, pwedeng sabihin ng pastor, mga kapatid, ito ang gagawin nyo, pero hindi po righteousness ni Yahweh yun. Sarili niya lang yun. Kaya huwag kayo tumingin sa pastor. Tumingin kayo sa salita ng Diyos. Iba tong level ngayon, mga kapatid. Ang tiwala natin kay Yahweh at ang kanyang salita. Si Brother Ike ay servant, ginagamit lang ni Yahweh. Kung wala ang salita ni Yahweh, wala ang kwenta din. Wala rin akong kwenta kung wala ang salita ni Yahweh. Kaya doon kayo tumingin sa salita ni Yahweh. Kasi sabi niya, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa pagkain, tinapay means pagkain, kundi sa bawat salita niya na lumabas, mga salita na lumabas sa kanya. Ang Torah. Kaya everything in the Bible has its foundation on the Torah, the 5 books. Hindi po magkakalaban ang Torah sa New Testament. Yan po ang problema ngayon. Para bang wala ng Torah, New Testament na lang, malaking problema. In fact, sa panahon ni Jesus Christ, wala pang New Testament. Torah lang. At mga propeta ang binabasa nila. So, napakalaking problema po ngayon sa mundo ng reliyon. Sinasabi ko na sa inyo ng diretsuhan, 13 years na po ako nagre-research nito. Kumbaga, bagay pa tayo magpaligoy-ligoy pa. Diba? Doon na tayo sa pagpalain tayo ng sigurado, diba? Gusto niyo bang paligoy-ligoy? Para tayong Israel, 40 years in the wilderness, hindi nag-obey. Samantara, kaya sabi ng Panginoon, why do you call me Lord, Lord, and you do not do the things that I say? Bakit mo ako tinatawagan, Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman ginagawa ang sinasabi ko.
Sige, huwag mo ko tawagin, Panginoon, kung hindi ka man lang susunod. Kasi ibig sabihin ng Panginoon, master. Hindi mo talaga master ako. Ang master mo, yung sarili mo. Alam mo, madalas mga kapatid, ang problema, sarili natin. Pero pag tinawag ka ng Diyos, sumusoko ka na sa sarili mo. Gusto mo ang Panginoon na lang, di ba? Kasi madalas, kung sarili mo lang ang susundin mo, mabibigo ka. Lahat ng bigo magsabing amen. Mabibigo ka lang talaga dito sa mundo. Kayo mga dalaga, pag hindi kayo sumunod sa Panginoon, mabibigo kayo. Bukas na bukas, bibigo kayo. Totoo yan. Pag wala ang kalooban ng Panginoon, kabiguan lang talaga yan. Kaya unahin mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka mabibigo. Kung baga po, umiwas ka na sa damaging effect ng curse. Kaya sabi sa inyo, kung wala po ang kalooban ng Diyos, kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, ang mundo ay nagiging eksperimento lamang. Para ba, subukan ko kaya ito, mukhang okay naman, sinubo mo. Bandang uli, Lord. Mali, Lord. Subukan ko kaya ito naman. Bandang uli na untog, mali, Lord, balik ka na naman tayo. Pag hindi mo sinunod ang righteousness niya, sundin mo yung sinabi niya, doon ka lang, mga kapatid, sigurado. Kaya mga kapatid, ang mga nagtutura, sigurista na. Ayoko ma-miss ang langit. Ayoko ma-miss ang millennial kingdom. I don't want to miss a thing. Alam niyo talaga pag mga kanta, no? Kasi, sa radyo nagiginig. Minsan ka lang makakakinig ng pangangaral ng tunay na ngaral ng Diyos. Pag na-miss mo to, wala nang second trip to. So, okay. Sa petsa naman. Sa petsa po, ang pista ng Passover ay isang araw. Ang pista ng unleavened bread ay 7 araw. So, ilan lahat? 1 plus 7? 8 days. So, tandaan nyo yun. Pattern yun. Kasi, may kinalaman din yun sa 7 days of Sukkot plus 1, 8 day. The last festival is the 8th day. So, pag merong 6, may sunod na 7. Pag may 7, may susundan na 8. So, 7 is perfection. 8 is unlimited perfection or eternity. So, yung Passover nung nakaraan, nagsimula sa Huwebes ng gabi, 21 ng Marso, kasi dito nakita yung sighted moon ng March 8. Bilangin mong 14 days, ito po sa 21. So, Festival of Passover ito po yung first day of unleavened bread. Nag-celebrate tayo noong Sabado. Okay. Ngayon, sabi nun, the day after the Sabbath, you shall bring the sheep of the wave offering. So, the day after the Sabbath, magdadala ka daw ng yung bukos ng offering ng barley. So, the day after the Sabbath, dalawang klaseng interpretation. Sa rabbinical interpretation, the day after the Passover. Kasi Sabbath ang Passover ay high holiday. Sa agricultural calendar, the day after the Sabbath is Sunday, first day. So, ito yung Sabbath, 23. So, March 24 is the day after the Sabbath. You shall bring the one omer, isang dakal na omer, dalhin mo sa priest at iwagayway sa Panginoon. Ito po yung
March 24. So March 24, yun po yung Feast of the First Fruits. So 3 days and 3 nights from the Passover, the resurrection day of Yeshua. So March 24, you shall count the day after the Sabbath, 7 Sabbath. 7 times 7. Ika-count mo daw. Ang Diyos po nag-uutos, ika-count mo daw. So ilang araw na ngayon? For 25, second day, March 26, third day, March 27, fourth day, 28, fifth day, 29, sixth day, 30 is the seventh day of the counting of the Omer. So tapos na po ang seventh day unleavened bread kagabi. Kaya tinext ko kayo, ito, tapos na. Kaya ngayon, pwede na kumain ng tinapay. Pansit, pwede na po. Basta walang baboy, walang squid, walang hipon, walang squid balls. Mahigpit po sa karya ng Diyos. Hindi lahat masusunod ang gusto mo. Ang hari po ang masusunod. Kung gusto mong kasama ka sa karya, kung ayaw mo, sundin mo lang gusto mo, sigurado, di magtatagal, mapapahamak ka. Ganyan sa mundo. 50 years na po ako sa mundo. Alam ko na po, pasigot-sigot ng mundo. Sabi na nga ng tatay ko, pagpunta ka pa lang anak, pauwi na ako. Kaya wag mo ako pulahin. Pag ganun tayo sa magulang natin, ano? Mama, ganito eh. Punta ka ganito. Inubola natin yung magulang natin. Mahal lang kasi tayo, kaya nagtsatsaga sa atin. Kaya, ito po ang pangako ng Diyos. Sa Leviticus 23, binanggit na mag-celebrate kayo ng festival. Sa Leviticus 26, may pangako ang Diyos sa mga sumusunod dito. I will walk among you and be your God, and you shall be my people. Ako'y laging lalakad sa gitna ninyo, ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Ito po ang pag-asa ng Pilipinas. Ang Diyos dito po, hindi ang Diyos ng Israel. Maraming Diyos-Diyosan po sa Pilipinas. Alam niyo ba, ang concept ng Diyos, kung hindi ang Diyos nyo, Diyos ng Israel, iba ang Diyos mo. In fact, yung sarili mo, kung lahat ito'y nasusunod, hindi ang Diyos, Diyos mo sarili mo. Kung yung mga hinahangaan mong tao, hindi naglilinggo sa Diyos, sobra mong hinahangaan, mga artista, Diyos mo sila. Kung ano yung pinaka-importante dito sa mundo para sa iyo, yun ang Diyos mo. Ngayon, hindi naman ibig sabihin, baba, importante sa akin yung trabaho ko, Diyos ba yung trabaho ko? May paraan naman yun. Para, ibig sabihin, tuwing Sabado, busy ka sa trabaho, 6 na araw, pero pag Sabado, nilalaan mo sa Panginoon, Diyos mo siya, kasi sinundan mo ang kanyang prescription for a week. In fact, utos ng Diyos, magtrabaho ka. Sabihin niyo sa tabi niyo, magtrabaho ka. Utos ng Diyos yan. 6 na araw ka magtrabaho. Hindi siya, 6 na araw ka magtambay. Hindi ko sinabing gano'n. 6 na araw ka magtrabaho, yung 7 araw, magpahinga ka. Ibig sabihin, work is the gift from God. I-bright mo ako ba nila? Work is ordained by God. In fact, to enjoy your life, you need to have work. John 5:46. Lahat ng sinabi ni Yeshua ay ayon sa Torah. Yan po? Yan ang totoong Panginoon. Alam mo, ang totoong identity ni Jesus Christ na hijack ang kanyang totoong identity. Dito, kung may pumunta kaninang umaga dito,
Sabi niya, Brother Ike, maaga eh. Siguro 2 taon ko na hindi nakita yung tao na yan. Sabi niya, no, Brother Ike, ito yung mga gawain, no? Binigyan niya ako mga listahan ng mga, dito nag-meeting yung mga bisya, mga ganito, mga ganito. Sabi ko, alam ko na lahat yan eh. Pero salamat naman. Sabi niya, Brother Ike, meron ka bang papel na si Jesus ay hindi tunay na pangalan ng Panginoon? Sino ba ang nagpalit doon? Sabi ko, hindi ako. Sabi ko, pag-research ka sa Google, sino daw nagpalit sa tunay na pangalan ni Jesus na Yeshua na ginawang Jesus? Sabi ko, hindi ako, Brad. Mga si Cardinal, ang totoo niyan, matagal na 2,000 years ago yan. Yung Jesus, palayaw lang ng Panginoon niya. Pero sa Israel, ang kanyang talagang totoong pangalan ay Yeshua. So, pag sinabi kong Jesus, si Yeshua yun. Pag si Yeshua, si Jesus yun. Parang maunawaan natin, no? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Lord, hear our land. Kinakanta ng mga Kristiyano, heal our land. Lord, Pilipinas daw, kailangan ng healing. Alam mo, isulat niyo to 2 Chronicles 7:14. This is a well-known verse in the Christian community. Alam to, familiar lang to. If my people who are called by my name shall humble themselves. Alam mo ang ibig sabihin nito? Turn from their wicked ways. Ibig sabihin yan, bumalik ka sa Torah, sumunod sa kautusan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, about 3 nights ago, I attended a church service. I was invited by my cousin who is an elder of the church. First time kami nag-meet. Sabi niya, salamat, may pastor pala ako, pinsan. Sabi ko, inobserbahan ko lang yung mga pastor na nangangaral. Alam mo, inobserbahan ko, kukuha sila ng bersikulo sa Old Testament, mga prophet Isaiah, let your light shine before God, men. Arise and shine, for the glory of the Lord has risen before you. Kukuha sila ng bersikulo, tapos sabihin, eto tayo yan mga kapatid. Sa atin yan, tayo ay ibig sabihin yan, maging ilaw tayo. Hindi niya naunawaan. Hindi niya naunawaan ang Biblia. Mali ang kanyang mindset. Ang kausap daw ng Israel. Huwag mong kunin yung bersikulo na para bang akinin mo, ikaw ang kausap doon. Hindi ikaw ang kausap doon. Ang Israel ang kausap doon. Mga kapatid, hindi ko wino-worship ang bayang Israel. Makasalanan din po sila katulad ng maraming tao. Pero sila po ang chosen people na kausap ng Diyos sa Biblia. Dahil pinili ng Diyos. Wala tayong magawa. Pinili ng Diyos eh. Ngayon, bakit? Bakit ko sinabi? Kasi pag hinayjak mo ang kahulugan noon, mag-misinterpret mo na yon. Hayaan mo muna, lilitaw kung anong ibig sabihin ng talata na yon sa Israel. Bago mo i-adapt sa personal na aplikasyon sa atin. Halimbawa nito, if my people who are called by my name, hindi yung Pilipino yan. Nung panahon yan, wala pang Pilipino. Ang kausap dyan, who are called by my name, mga Israelites, magpakumbaba daw sila, pray, seek my face, turn from their wicked ways, I will forgive their sin and heal their land. What is sin? Sulat nyo to. Pag hindi nyo alam, hindi kayo makapasok sa karya ng Diyos. 1 John 3:4. Ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. Ibig sabihin, every time you transgress the commandments of God, nagkakasala ka. Ngayon, anong klaseng kasalanan? Hindi yung venial sin, mortal sin.
Tatlong klase yung kasalanan sa Hebrew. Kata, Pesya, Avon. Kata is na mismo yung utos ng Diyos. Ibig sabihin, nalihis mo konti. Hindi pa yung grabe. Sinikap mo, alam mo na, napilit mo, pero medyo hindi mo nakuha, naintindihan nyo ng Panginoon. At least, sabi mo, next time, magawa ko na to. Diba? So, ngayon, sa paulit-ulit na kata, ay ibig sabihin, miss. Kumbaga, magiging ano na yun, pesya. Pesya means rebellion. Sinadya mo na talaga. Hindi dahil sa hindi mo alam. Halimbawa, Sabbath day. Hindi dahil sa hindi mo alam Sabbath. Sinadya mo na talaga, ayaw mo mag-Sabbath. Kasala ka na nun. Pero kung nagkasala ka, hindi naman babagsak yung buwan sa ulo mo na parang mamamandi naman gano'n yun. Yung lakad mo na nadadiskaril ka na sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, seek my face and return to God. How do you return to God? Turn means shuvu. Can you say shuvu? This is the word to repent. Shuvu. Balik ka sa Panginoon. Sumunod ka ulit. Yun ang ibig sabihin yan. Israel ang kausap niyan, ha? Sumunod kayo sa commandment, sumunod kayo sa Torah. Ngayon, pag nagawa nyo na, I will forgive your sin, I will heal your land. Pag ibig sabihin ng heal your land, pag na-heal ko yung land mo, magbubunga inyong mga tanim, masagana iyong mga ani, pagpapalain ko kayo ng maraming klaseng pagpapala. Di wala kayong problema. Bakit ang Pilipinas, sa dami-dami nating lupa, nag-aangkat pa tayo ng bigas sa ibang bansa? Palagay nyo, blessing yan? O curse? We need the healing of our land. We need to return to Torah. Kasi, kung ako magpapayo kay Department of Agrarian Reform, si Manny Piñol, siyempre, hindi niya, sir, sabi ng Panginoon, sabi mo sa mga farmers, ipahinga mo ang lupa tuwing ika-7 taon. Yung po sinabi ng Diyos. Hindi, kailangan natin irrigation. Kailangan sariling sikap, mga kapatid. Pag dumating ang bagyo, wash out lahat ng tanim. Nasaan yung irrigation mo? Na-control ba ng bagyo? Wala rin. So mga kapatid, kaya nga po, the only final solution to all this problem in the world is Yeshua and His Torah. Yan ang dahilan na babalik siya ulit. Maghahari sa mundo. Tuturuan niya yung tao paano sumunod sa sinabi ng Diyos. Kasi likas ang tao ngayon, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Yan po ang tawag ko dyan ay democratic. Alam niyo ba yung sabihin ng democratic? Majority rules. The majority of the people will rule according to their majority decision. Alam niyo ba kung ano yan? The spirit of Laodicea. The church of Laodicea. Laodicea means rule by people. Hindi na rule by God. Rule by God means the kingdom of God. The reign of God. Mga kapatid, seek ye first the kingdom of God, not the kingdom of people. Ginagawa ng tao lahat ng magagawa niya para mapabuti ang kanyang buhay, di ba? Si Duterte, kaya nga si Duterte, masyadong maintriga. Lahat gagawin niya. Sabi niya, even if I go to hell, you just live in paradise. Sige, patayin ko na yung masamang tao. Impyerno na ako. Ayaw ko lang makita yung mga kawawang Pilipino malulung sa droga. Tinaya niya na yung kaluluwa niya. Mapapatawad pa kaya siya? Eh, paano tumanggap sa Panginoon? Malapit na yan. So, mga kapatid, ibig sabihin, no matter how smart people are, they will never outsmart God. In fact, the wisdom of men is foolishness unto God.
Kaya mga kapatid, the final solution, the final wisdom, balik ka sa salita ng Diyos. Wala na pong iba. Sumunod na po tayo. Balik loob sa Torah, sa kautusan ng Panginoon. Sinabi nga ni Jose Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa patutunguhan. One who never looks back to Bereshit will never go to the destination, to the book of Revelation. Diba? Si Jose Rizal, nagpunto na yan. One who never go back to Bereshit will not get to the Revelation. Kahapon, aksidente, nag-ahit ako. Natanggal yung isa dito. Sabi ko, kung hindi ko tanggalin to, wala nang balance. Kaya tinuloy ko na. Okay, the purpose of the festival. Okay, the purpose of the festival. Alam mo po, ang Pilipino, kailangan lang talaga turuan ng biblical teachings. Masunurin ang Pilipino Mali nga, sumusunod Lahat ng piyesta nga, pinupuntahan Piyesta ni Santa Catalina, Santa Barbara, lahat. Alam mo kung gaano karaming piyesta sa isang taon? Bawat isang barangay sa isang araw, may piyesta sa Pilipinas. So, a total of 900 na piyesta. Pero, hindi yun yung totoong piyesta ng Biblia. Piyesta ng patron yun. Yung patron ba? Yung sinabi ba niya, salita ng Diyos ba yun? Hindi po. Kaya yung tiyuhin ko nung araw, sabi niya, ano ba yung piyesta, nagkakautang ako. Kasi kailangan bumili siya ng lechon para medyo grande. Sabihin, ang totoong piyesta, pinagpapala ka, hindi yung magkakautang ka. Kaya mga kapatid, sa festival na to, okay, number 1, to reveal the purpose of the feast, to reveal God's plan, to celebrate God's faithfulness, to point to the Messiah Jesus, Yeshua, to give hope for daily living, to get a glimpse of the future. Mahalaga po yung festival na yan. For 2,000 years, naitago po yan. Sino po nagtago niyan? Hindi po ako. Huwag nyo nang, wala akong sinisisi mga kapatid. Hindi pa kasi panahon Wala akong sinisising pastor. Yung pastor ko, hindi ko sinisisi na hindi niya alam ito. Hindi panahon pa para sa kanya Kasi may timing kasi ang Diyos Once dumating sa'yo to, yun na yun. Okay. Ngayon, punta tayo sa specific. Christ is our Passover, has been sacrificed. Ang tanong, what kind of sacrifice? Marami pong klaseng sacrifice. Okay. Kaya, sabi dito nung isang araw, isang kapatid, alam mo, pinagalitan ako ng pastor ko. Kasi umaattend ako dito. Sabi ko, pastor, hindi naman nabawasan yung kaalaman ko sa Diyos. Nadagdagan pa nga, naliwanagan pa nga ako Na-insecure yung pastor. Kasi po, pag nag-aaral ka ng Torah, nandyan yung pinagbasehan ng New Testament. The New Testament get its foundation from the Torah. Halimbawa, pag sinabi, ito basic. Christ has been sacrificed. Tanong, what kind of sacrifice? Kasi sa Torah, maraming klaseng sacrifice. May burnt sacrifice, may peace sacrifice, may grain sacrifice, may grain offering. Okay, sagutin na natin. Ang tanong, anong klaseng sakripisyo ang pinulpil ni Jesus Christ? Shalamim's sacrifice. Peace offering. Korbanim. Shalamim, korbanim. Ibig sabihin, ang sacrifice of peace offering is
They bring peace to the altar, to the priest, and to the owner. Meaning everyone enjoy the eating of the sacrifice. In contrast to other sacrifices that are usually brought out of obligation and as an atonement, Shelamim, peace offering, are characterized by their association with happiness, public and private. Persons voluntary. Ibig sabihin, the reason why Jesus Christ gave Himself to be sacrificed is to give Shelamim. Can you say Shelamim? Hindi Salamin, ha? Shelamim. Peace. From the word Shalom. Para tayo po magkaroon ng peace, harmony, good health, and blessing. Enjoyment of the presence of God. Yan. Ngayon, sa mga nagdadala ng pagkain tuwing Sabat, tuwing festival, ang tawag noon, grain offering. Kaya ka nagdadala kasi tuwang-tuwa ka sa Panginoon, magdala ako ng merienda, Panginoon. Magdala ako ng maikain o ano. You are following the principle of grain offering, which is associated with yung relationship mo sa Diyos. So, alam mo na, yung madalas magdala ng pagkain, ibig sabihin, malakas ang presensya ng Diyos sa kanya. Yung hindi nagdadala, makikain lang siya doon. Sa grain offering. Hindi naman. Yung iba naman kasi, nag-uulog sa sidaka. Yun na rin yun. Yun po ay, ano din yun, offering din po yun. Love offering. Kaya sabi rin, so peace offering. Peace sacrifice. Acts 10:36. The word which is sent to the children of Israel proclaiming good news of peace by Yeshua. For He Himself is our peace offering. Made God and man literally one. So, ngayon, ibig sabihin, meron ka ng access to the fellowship with Christ. Because He Himself gave Himself for a peace offering. Ibig sabihin, peace be with you, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Sa Katoliko, gano'n, di ba? Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Para ka sa buhay mo, hindi kita kilala. Hindi, ibig sabihin nun, ang totoong peace, ikaw at ang Diyos, peace na kayo. Reconciled na kayo sa isa't isa. Mga kapatid, wala nang mas dakila para. Kasi kung hindi ka reconciled sa Diyos, magulong buhay mo. Masalim mo, magulo. Walang kapayapaan. At that time, you were separate from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise. Noong panahon yun, sabi rito, by grace you are saved through faith, wala kang kaugnayan sa bayang Israel sa covenant. Ngayon, pinaglapit ka na sa bayang Israel at sa pamagitan ni Kristo sa covenant. 7 covenant. Malaki. Iba ba ang covenant sa testament? Wala akong testament. Ang Biblia, covenant lang. Mali po yung salitang testament. Ang totoong salita niyan, covenant. Covenant keepers. Kaya tayo po, when we celebrate the feast, we're keeping the covenant. So if we are faithful with the covenant, God is faithful to bless us. Sabi dito, Yeshua voluntarily offered Himself as a Shelamim offering. I lay down my life so that I may take it again. No one is taking away from me, but I lay down my own initiative. I have authority to take it up again. This commandment I received from my Father. See, He gave Himself to be a peace offering. That is what Passover is all about. God gave Himself so that we can have peace.
Kaya nga, bawat Israelite, sabi ron, ay maghanap ng isang tupa na walang diferensya at kumain sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, enjoy. So now we can enjoy the presence of God. Amen? Mga kapatid, the presence of God is very important. Ako po, I cannot live without the presence of God. Pag sarili lang masusunod, lahat tayo. Kung wala ng direksyon sa buhay. Wala na. So, maliwanag. Okay. The gospel preached to Abraham. So, okay, what is the gospel preached to Abraham? Sabi ng Galatia 3:8, isulat nyo to. The gospel was preached to Abraham. What is the gospel that is preached to Abraham? Bakit? Kasi ang gospel ngayon, parang sa New Testament lang. Hindi po. Ang good news nagsimula kay Abraham. Ano ang gospel kay Abraham? Tingnan natin sa Genesis 18. Genesis 18:10, sabi rito, Abraham is promised that Sarah will give birth to a son. Sabi nito, I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife shall have a son. And Sarah listening at the tent of the door behind him. Kaya sabi dito, tumawa si Sarah. Sabi ni Sarah, kung kailan ako 99, menopause na, magkakaanak daw ako. Natawa siya sa mensahe ng anghel. Kaya nga, laughter Isaac Ngayon, sa Hebrew pala, ganito ang pagkasabi. At this time, I will return to you next year. At this time of the year, ibig sabihin ng at kayay, ito pala ay Hebrew idiom, which means the springtime. So sinabi ng anghel, babalik ako sa iyo next year sa ganitong panahon. Anong panahon? Springtime. Okay? Springtime is the Passover season. Tapos, sinabi po sa 18:14, at the appointed time, sabi nun, meron bang mahirap sa Panginoon? Is there anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you about this time next year, and Sarah shall have a son. Ngayon, in this verse, sinabi, kanina sa verse 14 at the springtime, sa verse 10 pala, sa verse 14, at the appointed time. Appointed time in the Torah, 100% of the time refers to the Moedim, the festivals. Ngayon, pagkatapos sinabi niyon, ang sabi sa Genesis 19:3, so they turned aside to him and entered his house. He made them a feast and baked unleavened bread and ate. Pagkatapos sinabi na babalik ako sa iyo, kumuha sila ng tinapay na walang libadura at nagpakain siya ng tinapay na walang libadura. Ibig sabihin, merong piece of unleavened bread bago pa naganap ang Exodus. Amen. Si Abraham pa lang ay alam na nila ang piece of unleavened bread. In fact, ang birthday ni Isaac is the piece of Passover. So ngayon, alam niyo na ang birthday ni Isaac. May birthday, Isaac. Bakit? Foreshadowing of Yeshua, the only son that will be offered as a sacrifice. Just as Abraham loved his only son Isaac, he is willing to
sacrifice. Nandun na yung symbolism ng gospel that the only Son will be sacrificed on the feast of Passover. Foreshadowing. So, kaya nga the Torah, the Messiah is the living Torah. Okay. Ngayon, i-summarize natin ulit ang piece of... Ngayon, so, Festival of the First Fruits. So, i-summarize natin para alam natin yung overview ng lahat ng piece. More particular, the Festival of the First Fruits, which we are celebrating now. In the process of revealing of His plan to salvation of mankind, God established His annual holidays around the harvest seasons in the Middle East. Ibig sabihin, sa tatlong season sa Israel, these are harvest season. Springtime, harvest of the barley. Summertime, Feast of Pentecost, harvest of the wheat. Fall, the winter time is the harvest of all the fruits, the Feast of Tabernacle, the Feast of Sukkot. Bakit harvest ang timing ng festival? Anong gustong ituro ng Biblia sa atin? Just as His people has harvested their crops around these three festival seasons, God's holidays show us how He is harvesting people for eternal life in His kingdom. Yun po ang kahulugan nun. Kasi po, yung mga harvest pala, hindi lang tanim, kundi ito'y may kaugnayan sa mga tao na papasok sa kaharian ng Diyos. The initial harvest and the final harvest. Souls. The final exodus. Okay. So, the festival, sabi ng Colossus 2:16, isulat niyo po ito, this festival are a shadow of the things to come, but the substances of Christ. So, hindi si shadow of the past, but the things to come, will be fulfilled in Christ. So, Jesus died on Passover, buried on the Feast of Unleavened Bread, resurrect on the third day of the Feast of the First Fruits, 33 AD, then received the Holy Spirit in the Feast of Pentecost 50 days from the first fruits. Coincidence ba yun? Hindi po. Kasi yan exactly kung paano po ang design ni Yahweh sa kanyang feast. Kaya pag nilalakad mo sinusundan mo yung festival, nilalakad mo ito, nasa plano ka ng Diyos. Amen. Kaya kung ano man ang plano mo sa buhay mo, ngayon, iba-iba tayong plano, di ba? Pero pag nasa festival ka, naka-align ka pa rin sa plano ng Diyos. No matter what you are doing right now, what kind of business work you are doing. Pero pag nag-feast ka, sinasabi mo sa Panginoon, no matter what, I will just continue to follow your plan until the end. So safe ka. Safe ka. At nilalakad mo, kaya sabi dito, nilalakad mo katulad sa nilakad ni Kristo. Kaya yung logic ng mga Kristiyano ngayon na pinirupil na ni Jesus Christ ang Torah, ang Old Testament, para hindi ko na kailangan sundin. Mali-mali po yung ganong kaisipan. Kaya pinulpil yun, para masunod mo yung yapak niya. Mahilig kasi tayo shortcut ngayon eh. Instant noodles, instant eh. Shortcut, di ba? Sa computer lahat, shortcut. So, tingnan nyo mga kapatid.
I was attending the Intercessory for the Philippines National Prayer Gathering the other night. And because this group are very serious in involving, interceding for the Philippines, they declared a fasting and prayer beginning in April 3 to May 12. Alam mo, hindi nila alam. May 12, the culmination of the 40 days of fasting na dineclare nila, May 12, they do not know, is the Feast of Pentecost according to the Aviv calendar. Amen. Ibig sabihin, ginagabay sila ng Panginoon. Pero hindi nila alam. Bakit? Nagpa-fasting eh. Nagpa-fasting. Alam mo kasi, ang fasting, maraming klaseng fasting. One meal, pag may prayer request ka sa Panginoon, mag-fasting ka, mas mabilis ang sagot ng Panginoon. Ang sagot niya, hindi ibibigay lahat ng gusto mo. Sabihin niya, wait muna. Kung yan ay boyfriend, asawa, wait lang ha. Hindi yan instant. Wait lang. Gagabay ka ng Panginoon. Minsan mabilis ang Panginoon sa sagot niya. Kung ano man yung material blessing ang kailangan, mabilis. Ngayon, ang fasting po, may one day fasting. Kaya sa kanila, tinuro, one day, one meal fast. Alam mo itong grupo na to, these are composed of thousands of churches in the Philippines. One meal fasting, minimum a day. April 3 to May 12. So, ibig sabihin, mamili ka, walang breakfast, walang lunch, walang dinner. I-skip mo one meal. Sacrifice yun. Ngayon, pwedeng 2 meals, 3 meals, mabigat na yun. Yung, alam mo yung hindi ka kakain ng karne, fasting din yun. Yung kakain ka lang ng prutas at gulay, nagpapahinga ang katawan mo nun. Kasi ang karne, yun po ang medyo napapagod yung ating organs to process that pag palaging karne. Pag minsan-minsan daw, hindi naman. So, pag kumain ka, prutas lang lahat, gulay, fasting na rin yun. Oh, mild. So, marami pong klaseng fasting. Sakripisyo po ang tawag nun. Itong ministry na to, kung walang fasting, hindi ito magtatagumpay. Kaya ako nagpa-fasting. Fasting nga ako ngayon eh. Ano tama hindi? Ha? Yung mga araw na ako hindi ko makain eh. Ngayon pa lang kakain dahil festival. Pero ang sekreto ko, yung alkaline water, tsaka honey, sugar. Kasi ang bumibigay sa fasting, yung utak. Pag walang sugar, mahina ka. Pero pag may honey, gising yung diwa mo. So, yun po ang natuklasan ko lately. Pag alkaline pala yung tubig na iniinom, hindi mo maramdaman yung gutom. Kaya this is the best fasting that I ever had. Hindi ko naramdaman yung mahina katawan. Okay. Okay, sulat nyo to. Shortcut na lang to kasi wala oral. The 7th day of the Feast of Unleavened Bread. Bakit ito pinapaselebrate ng Panginoon? Ano ba ang mensahe dito ng Panginoon? What is the meaning of the 7th day of the Feast of Unleavened Bread? One day, prophetic po yun. Ibig sabihin, sulat nyo to, one day is 1,000 years unto the Lord. Leaven symbolizes sin. Ibig sabihin, sa loob ng 7,000 taon, mananatili ang kasalanan sa mundo. Mawawala lang yung kasalanan at the end of 7,000 years. So it will take God 7,000 years to process all human beings and finally remove sin in the face of the earth. So matagal-tagal pa na proseso to. Yun po yung sabihin, no?
mga Hudyo, ngayon, nagse-celebrate sila ng Akaron Shel Pesach, the outgoing of the Pesach. And today, on the outgoing of the Pesach, of the feast of the seventh day unleavened bread, the Jew would have the meal of the Messiah. In their tradition, they have this tradition of the meal. They call this the meal of the Messiah. Even their tradition is pointing to the truth that in the 7th millennium, Messiah will be here to celebrate Passover with us. The Jew doesn't know. They prophetically know, but they don't understand it yet. Malalim ba? Ang malalim ang Hebrew language. Hindi pa nga malalim yun eh. Gusto nyo malalim? Sino gusto nyo malalim eh? Baka na yung ballpen. Baka na, gusto nyo malalim? Ito, malalim talaga. Ito yung ballpen. Ano dito? Ay, ito. Okay, matza. Ay! Wala na. I-off mo tapos ito. Okay, matza. Dito lang. Matza. Matza. So, ang different, the law of the first mention. Okay, ulit. Binanggit yung salitang matza sa unang pagkakataon, 2 beses sa Genesis. Matza, mem, sade, ayin. Genesis 18. Sa Genesis 19, binanggit yung matza. Mem, sade, ayin. So, anong diferensya? So, may diferensya. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Okay. Dito, nung binanggit ito, si Abraham, sa prayer ni Abraham, sabi niya, if I obtain favor from you, Lord. So the meaning of matzah with an ayin means to obtain favor, to obtain grace. Matzah means, metzadehe means, tinapay na walang libadura. So, what's the connection? The connection in context with Abraham is nireveal na kay Abraham ang feast, yung favor binigay sa kanya on the feast of unleavened bread. If I obtain favor from you, matzah, sadi ayin, then he nagbigay siya ng matzot. The plural is matzot. Doon sa anghel, and one of them is yung Evangelist. Yun, pag sa mga Hebrew na, yung iba kamot ang ulo. Ano yun? Okay, for the record, lahat ng festival sa Biblia, sineselebrate ng Panginoong Jesus. Tandaan nyo to. Sino ba ang Diyos na sinasamba natin sinusunod? Si Jesus o si San Pablo? Maraming protestante ngayon, si San Pablo ang pinapakinggan, hindi si Jesus. Hindi ko Diyos si San Pablo. Alagad ng Panginoon yun, ginagalang nire-respeto, pero hindi yun Diyos. Sino bang Diyos? San Pablo, si Panginoong Jesus. Sinabi ng Panginoon, I have come not to abolish the law. Sinabi ng Pablo, you're no longer under the law. Sinusunod si Pablo, you're no longer under the law. Wala kayo sumunod sa law. Eh, mas pakinggan mo si San Pablo, kawawa sa iyo. Kawawa ka. Ba't ko sundin si San Pablo? You're no longer under the law. Ang totoo niyan, hindi natin naunawaan si San Pablo. Hindi naman sinasabi niya huwag ka sumunod sa law. Sinabi niya, you're no longer under the law of what? Sin and death. Hindi niya sinabi, you're not under the law of the Ten Commandments. Ay, ibig sabihin niyan, ang kaligtasan ay hindi based sa law, kundi sa Panginoong Jesus. Pero kung ligtas ka na, anong gagawin mo? Sumunod ka na sa law. Ay, sulat nyo to, Roma 3:28-31.
Now that the faith has come, do we nullify the law because of the faith? Sabi, no. We establish the law. Mga kapatid, 99% ng Kristiyano ngayon nagkamali sa pagkaintindi kay Pablo. Pero si Pablo, chief rabbi Sanhedrin, sabihin mo wala na siyang kautusan, siya ang unang-unang babatuhin sa Jerusalem. Ano bang requirements ng Sanhedrin? Mahigpit ka sa kautusan. Kaya lang sinabi ni Pablo, guhit lang Panginoon. Hindi kayo maliligtas sa kautusan. Lalo na kung sa tradisyon. Si Jesus Christ lang ang kaligtasan. Pero pagkatapos mo tinanggap ang kaligtasan, ano ang gagawin mo? Ibasura mo ang law? Mga kapatid, ibabasura ka ng Panginoon. Kasi ang law is the righteousness of God. What is right in His sight? Hari, kingdom yan eh. Ang kingdom, may batas, may kaharian. Walang kaharian na walang batas. Ang sabihin natin, ang church ngayon may sariling batas. At ang batas nila, hindi na yung law ng Panginoon. So gumawa siya ng sarili niya, kaharian. I don't want to be in that kingdom, mga kapatid. Alanganin yan. Doon na ako sa verily, verily, I say unto you. Di ba? Mga kapatid, isusugal mo yung kaligtasan mo. It's the most expensive thing that you possess. Sabihin nyo, freely given yan eh. Kaya sabi nung isang pastor ng malaking church sa Facebook, I serve God not out of obligation, but out of love. Alam nyo bakit sinabi niya yan? Kasi ang turo sa kanila, sa law kasi, obligado ka sa Panginoon, sumunod. Sa grace daw, hindi ka na obligado sumunod sa kautusan. Alam mo? Theology ngayon yan. Yan ang theology sa church ngayon. Ang tanong, diretsong tanong, hindi ka ba obligado sa Diyos? Anong ibig sabihin ng redemption? Redemption mean, binili ka na ng Diyos. Hindi ka obligado? Ang anak ba hindi obligado sumunod sa magulang? Obligado. Hindi ka ba obligado sumunod sa boss mo sa trabaho? Fire out ka. Hindi ka ba obligado sumunod sa gobyerno? Matokang ka. Pwede ka na ba mag-jaywalking? Dadali ka sa presinto. Pwede mo na i-violate ang traffic? Obligado bang sumunod sa batas? Kung ba sinasabi ng pastor, hindi na obligado. Nagkamali siya ng interpret kay Paul. Hindi sinabi ni Paul na maliligtas ka sa kautusan. Ang kaligtasan si Jesus Christ. Pero pagkatapos na ligtas ka na, irespeto mo ang batas ng Diyos. Yan po ang malaking problema ngayon ng simbahan ngayon. Mukhang reliyoso, pero hindi na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Puro pag-ibig na lang ng Diyos. Hindi nila naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ng pastor ng isang gabi, obserbahan ko lang siya eh. Mga kapatid, huwag na tayo magreklamo sa Panginoon. Ganda pakinggan, sabi ko ito, professional ito. Diba ang Panginoon mahal tayo? 1 Corinthians chapter 13. God is patient, love is patient. Translate niya pa yung it is patient, it is kind. Sinabi niya, yung it, ginawa niyang Diyos. God is patient, God is kind, God is loving. So kung ano daw ang turing sa atin ng Panginoon, gano'n na yung turing sa Kanya. So ibig sabihin, magpakabait ka. Ngayon, pag mabait ka, hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Anong klaseng kabaitan yun? Pag ang anak mo mabait, lahat ng mabait na anak ba? Yung anak ko mabait, pero minsan hindi sumusunod sa akin. Natutuwa ba ako? Pero mabait siya, very loving, very cute, very
Lovable. Ganun tayo sa harapan ng Panginoon. Very lovable, very cute. Amoy born again. Pero pag hindi tayo sumusunod, di ba? Kaya mga kapatid, obedience is the highest kind of worship. Yan po ang pinakasentrong mensahe ng kaharian ng Diyos. It's a matter if you obey or not. Ngayon, hindi nawawala ang kaligtasan mo pag hindi ka naman nag-disobey ka naman. Hindi yun ang basta, ibig sabihin ba, mawawala lang. Hindi yun nawawala. Nawawala lang yung oportunidad mo. Dahil hindi ka nag-obey. You're supposed to be in the presence of the king on the feast. Hindi ka. Parang, inimbita ka ng isang hari, hindi ka dumating. May nawala sa'yo, di ba? Kasi biyayaan ka sana ng, kung alam ba, si Duterte, pupunta sa isang isla. Sa lahat ng barangay captain, dadalo. Isang barangay captain, hindi dumalo. Pagdating pala, may nagbigay siya ng biyaya. O, nawalan ka. Hindi nawalan kaligtasan mo, nawalan yung ng hari, yung oportunidad. Tayo, kung patuloy mong ginagawa yun, naiinsulto na yung hari sa'yo. Yun naman yun. Naiinsulto na siya. Mukhang hindi na yata loyal sa amin to Kumbaga si Duterte, may cabinet member. Mga posisyon ng gobyerno yan. Pag mayroong meeting siya, hindi dumarating, palaging absent. Anong isipin ni Duterte? Mukhang hindi na yata ito interesado sa mga plataforma ko Palitan yan. You're fired. O, di ba? Kaya maraming si Duterte, marami siyang pinayar ng mga opisyalis ng gobyerno, di ba? Kahit kaibigan niya, you're fired. Mga kapatid, yun po ang kingdom. We obey the king at all costs. In fact, he deserves obedience because he owns everything. Yung oxygen, kanya. Alam mo magkano oxygen sa ospital? 800 per tangke. Sa isang araw, ilan ang maubos ng isang tao naka-oxygen? 2, 3. So, 800, 1,600, 2, 4 a day. Libre binibigay sa atin ng Panginoon oxygen. Protection. Sa karamdaman, hindi natin na-realize. Akala natin tayo may-ari ng buhay. Alam mo yung sabihin ng redeem? Sinong pwede mag-redeem? Yung may-ari lang. Ni-redeem on Passover, redemption. Siya yung namamaya-ari sa Israel. Ni-redeem niya para maging malaya. Kung tinanggap natin ng Passover lang, ni-redeem tayo, maging malaya na tayo kay Kristo. Sino ngayon may-ari sa atin? Siya na. Siya na ang masusunod. Sabi niya sa katabi niyo, siya na masunod. Hindi, siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Medyo mag-extend tayo kasi festival ngayon. Kaya po, yung mga Orthodox sa araw na ngayon, nagkaroon sila ng the meal of Messiah, naghihintay sila sa Messiah on the 7th outgoing of the Pesach. They call this the 8th day of Pesach. At hindi nila alam, they're looking forward for the future feast, 7-day unleavened bread, the coming of the Messiah. Ay, yung kinakanta natin, Anima, amin, behemo na siya. I believe in the Messiah. Mashiach, Mashiach. Yan, no? Kumakanta sila. Kaya, iba ang plano ng Diyos sa mga Hudyo. Ang kaligtasan nila, sa bandang dulo pa, tayo ngayon ang tinawag na. Pagdating ng Panginoon, dyan siya sa templo sa Jerusalem, mamumuno. Yan yung pinaka-palasyo ng Panginoon.
Doon mo pupuntahan ang Panginoon sa palasyo niya pagbalik niya. Libre na ang pamasahe noon. Paglingkod ka ng Diyos. So sa Millennial Kingdom, lahat tayo makakapunta sa Jerusalem. Kung makapasok ka sa Millennial Kingdom. Kasi hindi lahat papasok. Not many who call me Lord, Lord will enter the Millennial Kingdom. Only those who do the will of the Father. What is the will of the Father? The Torah. Psalms 40 verse 10. Isulat nyo to. Bihirang versikulo to. Psalms 40 verse 10. Yung iba hindi sinusulat. Hindi kayo papasa sa final exam. Bihirang versikulo yan. Psalms 40 verse 8. I come to do your will, O Yahweh. The Torah is within my heart. Prophecy about Yeshua the Messiah. Ang Torah daw, ang kalooban ni Yahweh gawin niya, ang Torah nasa puso niya. So, ganun din tayo. Sinisikap natin sumunod sa Torah dahil yun ang kalooban ni Yahweh. Napansin nyo mga kapatid, wala akong binanggit na denominasyon, sekta, kung ano man, protestante, pentecostal, ano ba tayo? Wala tayong we're simply believers who wants to follow the Word of God. Plain and simple. Wala kaming sekta po dito, denominasyon. Description lang yan, mga Masayanik, Hebrew Road. Description lang yan. Hindi sekta yan. We are believers who want to follow the real Word of God. Na walang halong libadura. Okay, summarize natin ha. Passover, spiritual application, repentance, receive Jesus Christ as Lord and Savior. If you have not received Jesus Christ as Lord and Savior, you better receive Him now. Now. Mamaya mag-pray tayo. Sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoon, tanggapin mo na sa ngayon. In an instant, you will be changed. That's the application of Pesach. Hamatzot, remove the sin in your life. Unleavened. Alam mo mga kapatid, sinabi na, sino dito nag-alis ng tinapay ng lebadura sa bahay nila? Yung utos ng Panginoon, yung alisin. Alam mo ba, kahit ang alis mo, may matira pa talagang lebadura sa bahay. Ako nga, nilinis ko na yung carpet ng sasakyan. Ginamit ko na ng tape, ginaganon-gunan ko na para lahat ng, kasi mahilig ako mag-skyflex eh. Pag bumibiyahe ako, bubutong magic legs, di ba? Eh may maninipis yun, nahuhulog, di ba? Libadura yun eh. So ginawa ko, bukod sa walis, tinape ko pa, ginanong ko para talaga matanggal. Isang oras na ako naglilinis, meron pa rin. Kahit i-vacuum mo yun, merong matira pa rin. Sabi ng Panginoon kasi, walang matira, di ba? Bakit? Mensahe yun ng Panginoon. No matter how you clean your life, there will always be a sin that remains. That's why you need Yeshua always, every day of your life. You cannot save yourself. You trust Yeshua. Pero, you're doing your part, di ba? Yes. Hindi ibig sabihin, nagtapon ka ng basura ngayon, next week, hindi ka magtapon ng basura. May basura uli yan, di ba? Yeah. Oh, dadaan uli yung ano ng gobyerno. Tapon basura. Ibig sabihin, we are responsible before God nang yung hindi kaya-aya, itatapon natin, ibibigay natin sa Kanya. Ang Panginoon, may junk shop. Akin na yan, junk na yan. Palitan ko. That's why we need Yeshua. Okay, the beauty of Yeshua, His body is without leaven, without sin. First fruits, the resurrection of Yeshua. He is the firstborn. Ibig sabihin, just as He resurrect on the first fruits, lahat ng Kanya on the day of resurrection, ma-resurrect din kasama siya. But only those who repent on Passover. Buried
in unleavened bread, resurrecting the first fruits. Pattern yun. Receive the Holy Spirit in the peace of Shavuot. Okay, ngayon, Shavuot is May 12. Isulat nyo sa kalendaryo yun. May 11 ng gabi, Sabado, hanggang May 12 ng linggo, yan yung Feast of Pentecost, actual day anniversary of the giving of the Ten Commandments on the day of the Holy Spirit outpouring. Ngayon, mag-celebrate tayo dito, Sabado ng hapon sa Lubong. Sabado ng hapon. So, mag-start tayo mga alas 5, alas 4, ganun, sa Lubong hanggang gabi. Kasi sa gabi pa yung Pentecost. Sa Mayo, 12. At the same time, the Intercessory for the Philippines is celebrating also. Hindi nila alam. So, Feast of Pentecost, 50 days from first fruits, outpouring of the Holy Spirit. Then, the Fall Festival, Feast of Trumpets. Okay, saan yung trumpet? Pakitunog ng Florence. Kung patulungin mo. Mamaya, akala nyo, bumbero, yung tumunog. Darating na pala ang Panginoon. Sa Mandaluyong, panay ang bumbero ngayon dito eh. Wala kasing tubig. Nakapanay ang sunog. Feast of Trumpet, sometime in September, sa unang araw ng 7 buwan ng kalendar. Patulungin mo nga para ma-realize nila yung ano yung trumpet na yan. On the Feast of Trumpet, the kings of Israel are inaugurated. Ibig sabihin, sa araw ng pista ng trompeta, ito yung hari, yung coronation ng hari. So, ano ibig sabihin? On the last Feast of Trumpet, at the time of Yeshua, Yeshua will be coronated as the king over all the earth. Make sure you are there. If you are not there, wala na pong second chance dito. Bakit? Binigyan ka na ng chance eh. Nakinig ka na sa 4403, 4th floor, 44th floor eh. Alam mo na, narinig mo naman ngayon yan eh. Sabi sa iba, sana hindi na ako nakapunta dito. Ngayon tuloy, alam ko na. Wala na, alam mo na. Hindi ka na pwedeng mag-alibay sa Panginoon. Narinig mo na. Feast of Yom Kippur, Day of Judgment, Feast of Tabernacle, the coming millennial kingdom. So, tinayo po, mga plano ito ng Diyos. Ngayon, pupunta na tayo sa huling bahagi. In 15 minutes, tapusin natin ito. Ano naman ang kahulugan ng Festival of the First Fruits? What is the context of this feast? Besides the resurrection of Christ, there is an ongoing commandment for this feast. So, just as people harvested their crops around this feast, God shows us that He is harvesting people for His kingdom. Okay. During that time of Joseph, sa panahon ni Joseph, na naginip si Joseph na yung mga wheat na nakakumpul-kumpul, sabi niya, na naginip ako, mga kapatid ko ay nagbaw sa akin, mga wheat daw, mga wheat ko. So, ibig sabihin ng wheat, tao. Tao. So, pag sineselebrate ka ng harvest, literal harvest, palay, pagkain, pero ang ibig sabihin pala ng barley and wheat, mga tao na dadalhin sa kaharian ng Diyos. Tayo yun. Iba't ibang lahi sa buong mundo. Okay, sabi rito, speak to the children of Israel, when you come into the land I will give to you, and reap the harvest, you shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest into the priest. Okay, interpret natin maigi kasi una,
Alam mo, binasa ko yung hermeneutics sa libro, sabi ron, pag may sinabi daw ang Israel, hindi daw ikaw yun, kung hindi ka Israelite. Sabi nung hermeneutics books, Brother Alvin, yung hermeneutics, how to interpret the Bible. Kung sabi nito, speak to the children of Israel. Kung hindi ikaw yan, hindi para sa inyo. When you enter into the land of Canaan yan, hindi yan sa'yo, Pilipinas ka eh. Hindi niya naunawaan, mga kapatid, ang gospel to Abraham. Ang gospel to Abraham, si Abraham hindi Israel. Hindi siya Israelite, ha? He is a Gentile that became the father of Israel. So, hindi po lahi ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung essence. Tingnan po, ha? Ano bang pinangako kay Abraham? Anak, mga lahi, lupa, tsaka pagpapala. Yung lupa, literal na lupa ng Kanaan. So, Israel will have their own promised land. So, pag hindi ka Israel, lupang hinirang Pilipinas. Lupang hinirang, di ba? Kung Pilipino ka, ito yung mamanahin mo. Lupa. Kasi para mabuhay, kailangan mo ng lupa. At least, pati pa maglagay ng bahay, di ba? Mahal ang lupa ngayon, di ba? Sa Millennial Kingdom, bibigyan ka ng lupa ng Panginoon. Hindi ka na magbabayad sa pag-ibig housing. Sa'yo na. Merong advertisement sa Facebook. Look, house and lot. 2,800 lang amortization sa Cavite. Kahit walang pag-ibig, pwede mag-loan. Kahit wala ng pag-ibig. So, okay ka mga dahente na to. So, tingnan niyo po bakit children of Israel? Sila yung kausap eh. Sila yung magtuturo sa hindi Israel. Kumbaga, Israel is God's firstborn panganay. Yung magulang, yung tatay, sawagin niya yung panganay. Ano ba, kung si Arlan, panganay, di ba? Arlan, si Arlan. Oh, panganay. Ang kausap ng nanay, yung panganay. Yung panganay, sabihin mo sa mga kapatid mo ito. So, ang Israel, yung panganay. Sa kanya inutos. Ituro mo sa lahat ng bansa yung tinuro ko sa iyo. Para hindi ko na sila turuan, para may trabaho ka. Yun lang, ganun lang kasimple to eh. Israel ang kuusap para ituro niya sa ibang lahi. I will make you a light to the nation. Go and teach everything I commanded you. Go into the nation. Yun yung Great Commission. Eh. Yung principle of chain of command lang yun. Ngayon, na mga ayaw sa Israel, literal to. Speak to the children, hindi ka Israel, hindi yan para sa'yo. So ngayon, nawala na sila sa Torah. Kawawa naman. Ganun ang paniwala nila. Kuya ang kausap dito eh. Yung land na pinag-uusapan dito, literal land sa Israel, land din sa Pilipinas. Magmamana ka rin ng lupa kung saan kang lahi. Kung Pilipino ka dito, bibigyan ka ng lupa ng Panginoon sa Millennial Kingdom. You shall bring the first fruits of the harvest to the priest. So, very exact sa tabernakulo ng priest. So, principle ito. Anong principle ito? In sinabi dito, you shall eat neither bread nor corn until you brought on the same day the brought the offering to the Lord. Ibig sabihin, yun mo, Panginoon, huwag ka munang kakain hanggat hindi mo ito dinala. Anong principle doon? I-honor mo ang Diyos. Kasi po, ganito yan eh. Alam mo, mga farmer nung araw, na madali na maintindihan to eh. Kung meron kang 1 hektaryang tanim ng barley,
Ang inihingi ng Panginoon, yung unang nagbunga, yung unang naghinog. Pipiliin mo yung hinog. Dadalhin mo yung isang bukos na gano'n. Mahirap ba gawin yun? Hindi ko sinaintindihan eh. Pag nadala mo daw yun, huwag mo munang kainin. Unahin mo muna, iwagayway mo sa Panginoon. Nagpapasalamat ka sa harvest. Tapos i-bless niya daw lahat ng harvest. O di walang masisira sa harvest mo. Ganun lang kasimple yun. Bakit? Saan galing yung binhi? Sa Diyos. Sino nagpatubig? Sino naghamog? Sinong lahat ng puhunan? Ang farmer lang nag-alaga. Inaamin mo na sa kanya galing. Kaya sabi niya, pagpalain ko, ikaw. Unahin mo ang Panginoon. Ngayon, paano mo i-apply yan na wala naman tayong harvest ngayon? Yun, sa paraan ng pwede nating unahin ng Diyos, yun ngayon. Kaya yung iba, pag Shabbat, nagdadala ng meal offering. Pandesal. Bilharing bread offering. So, okay. Mabilis na lang to. Kaya mga panito, binibilang ito hanggang Pentecost. Mula sa unang first fruits, binibilang yung araw. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin mga kapatid? Progress. Tinitingnan yung progress. Ngayon, spiritually, ano ibig sabihin nun? Yung progress mo spiritually, bantayan mo. Alamin mo, ikaw ba'y umaasenso sa iyong paglakad sa Diyos? Umaasenso ba yung kaalaman mo sa Diyos? Yan po ang mga teachings ng Torah na napakaganda. Yung isa, ritual yan. Ritual, hindi mo na unawaan ng Biblia. Wala na yung Torah. Kaya mo sinasabi yan, hindi mo naintindihan. Ang bilis ng mga pastor, wala na kasi yan mga sacrifice kasi hindi niya naintindihan yun. Para makaiwas siya na wala na yan. Kawawa. Marami kasing klaseng offering meal offering, sin offering, peace offering, rain offering. Maraming context yun mga kapatid. Salita po ng Diyos yun na dapat respetuhin natin. Intindihin, aralin. Kaya nga, studying is a kind of worship sa Hebraic culture. Alam mo itong ginagawa natin ngayon? Nag-aaral tayo, nagtuturo ako. Napapatinggan mo, dinadigest mo. We're worshiping God. Amen. Akala nyo worship, yung maingay lang? Hindi po yun. Praises and singing po yun. Nalulugod din ang Panginoon doon. Pero mas matindi no. Kasi ninanamnam natin yung salita ng Diyos, salita ng hari. Yung hari ng sanlibutan, may likha ng lahat. At pag nalaman mo yung principle, matutunan mo yung principle sa kingdom, matutumpak mo na yung kalooban. Okay, fast track tayo. Pagdating sa Feast of Pentecost, sinabi ng Panginoon, gumawa ka ng dalawang challah bread. Ngayon, sa Feast of Pentecost, sinabi ng Panginoon, ang bread na to, kailangan may libadura. So, Passover, walang libadura. Ito, iwagay-way mo sa akin yung dalawang loaves na walang libadura. Mga rabay nag-iisip, bakit ba itong may libadura winaway-way sa Panginoon? Ano ba ibig sabihin na ito? So, ito yung potential na kahulugan. The two loaves of bread are a symbol of the Jew and Gentiles under grace of God. They are the same, neither Jew nor Greek, nor slave, nor male or female. We are all the same under God. We are all sinners that needs the salvation of God. Ibig sabihin, yun po yung na-harvest on Passover, salvation, pagdating sa Pentecost, may kasalanan pa siya. Pero inaalay na siya sa Panginoon. So tayo ngayon, hindi pa tayo perfect. We are far from being perfect. Paminsan-minsan, nagmumura pa tayo. Nagkakamali pa tayo, nagagalit pa tayo.
Gumagawa pa tayo na hindi tama. Pero, dahil tinanggap mo na yung Passover, yung alay natin sa Panginoon, may libadura. Kahit may kasalanan, tinanggap na tayo ng Panginoon. Pero, tuloy-tuloy ka maglalakad hanggang festival na naman ulit para makita mo ang mensahe na naman ng Panginoon. Iikot ka lang sa plan of redemption ng Panginoon. Nang hindi ka ma-discourage. See? It doesn't talk about being perfect all at once. Di ba? Hindi ini-expect ng Diyos maging perfect agad. In fact, matagal. Di ba? Kaya, proseso yan mga kapatid. Process of maturity. Counting the days. Teach us to number our days. So grace is the forgiveness for breaking the law. It is not freedom from the law. Okay, sabi ng Panginoon, my mother, my brothers are those who hear God's word and put into practice. Tingnan mo, Hebraic ito. Principle. My mother and brother, ang pamilya ko ay yung gumagawa ng salita ng Diyos at sinusunod niya ito. Mga kapatid, we may be very, very few in the Philippines. Pero sa buong mundo, marami tayo. Yun ang pamilya na babalikan ng Panginoon. Akin kayo, I will give you the kingdom. Mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, hindi mo para yung marami madalas ang tama. Malamang madalas ang marami, yun ang mali. Ano sabi? Malawak ang pintuan sa kapahamakan. Napakakipot ang papasok sa kaharian. Bakit? Bakit daw? The gates are narrow. Matthew 7. Bakit maraming napapasok sa kamagan? Basahin yung next verse. Because of false teachers. They lead other people into deception. Mga kapatid, I have to warn you. Be careful of lawlessness preachers. If the pastor will teach there is no more law, that is a very dangerous theology. I'm telling you right now, kahit sino makinig sa akin, hindi po ako natatakot. Dahil yun ang totoo. If you're preaching lawlessness, na hindi na kailangan sumunod sa law, magsisi ka. Yes. Hindi yan ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, sumunod tayo sa batas ng Diyos. Amen. Sa kaharian ng Diyos. Dahil karapat dapat sundin ang hari. Kaya sabi, ang salita ng hari, hindi na babalik. Amen. In fact, ang hari, walang karapatan, baliin ang sarili niyang kautusan. Sarili niya nga, hindi pwedeng baguhin ang kautusan niya. Ikaw pa kaya ang magbabago? O di na ikaw na yung hari, o di may sarili kang kaharian, pero hindi ang kaharian ng Diyos, kawawa ka. Yan ang susi. Kaya ang susi is the Hebraic understanding of the Scriptures. Okay? Lastly, tingnan niyo po ito, principle. Romans 11. Gentiles are grafted into Israel. Example tingnan to sa organic farming Ito yung Gentiles, literally, olive tree. Wala kasi tayong olive tree dito. Nagdala ako ng olive tree dito, hindi tumutubo. Di ba? Yung olive tree, symbol of Israel. In fact, the nation of Israel, the national symbol is olive tree. Yung olive tree Gentiles ay wild. Ibig sabihin, pakalat-kalat. Walang relasyon sa Diyos. Dinugtong sa Israel. Israel ang kausap ng Diyos. Dinugtong. Ngayon, after some time, alam mo ba ang grafted? Tinatali yan, di ba? Tinatali sa sanga. Halimbawa, sa Laguna, nakakita ako ng grafted longkong ano ba yan? Lansones, di ba? Sabi ng may-ari, pag dito natin i-grafted yan, matamis yung
yung bunga niyan. Kasi ito yung grafted yan. Ngayon, pag grafted ka to olive tree, ang bunga mo, katulad na rin sa Israel, may tura ka. Ngayon, pag ang grafted din mo ay Christmas tree, iba yung inyong puno. Tradisyon. Hindi olive tree yan. Grafted into the Christmas tree, tradisyon ng tao. Ang Christmas, hindi po petsa ng kapanaran ng Panginoon. Hindi po berde ng Panginoon yan. Negosyo lang po yan. Tingnan niyo yung kanta ng SM. Here at SM, we got it all your money, and we got all your money. Bumili ka ng bumili sa SM. Okay. Tayo po tayong lahat. So, the message of the Feast of the First Fruits in the context of the three harvests. Spring harvest, summer harvest, fall harvest. Ibig sabihin mga kapatid, ito po ang summary. Everything on earth, both men and animals, is to be presented before the Lord as first fruits to our God. As first fruits, ialay kayo sa Panginoon. Kung kaya-aya. Bakit? The earth belongs to the Lord. He is the King of the universe. Mga kapatid, wala tayong magawa. Hindi tayo mananalo sa Diyos. Hindi mo gawin ang kalooban ng Diyos, kawawa ka. Hindi mo sundin ng Diyos, kawawa ka. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. In fact, tatakbo ka sa Diyos, huhulihin ka rin ng Diyos. Kaya pag tinawag ka ng Diyos, that's the time na dapat magseryoso na tayo sa Diyos. So praise God, let's pray. Abba, Elohim, we are here before you. At kami po lahat dito nakatayo sa iyong harapan na naniniwala, Panginoon, na sinunod namin ang tuntunin, ang kautusan mo, na binigay mo pa sinanguna kay Moses, sinunod ng mga apostoles, mga propeta, sinunod ng aming mga ninuno ng pananampalataya, sina Pedro, sina Pablo, sina James, lahat ng reprived apostles, Panginoon. We are now in your end times, and these are the people are being presented to you right now before you. Accept us, Panginoon, as your first fruits for your kingdom. As the first fruits of the Hebraic movement in the Philippines, Panginoon, that will uphold your Torah, yung mga naniniwala sa iyong kautusan, O Diyos. Paramihin mo pa, Panginoon, ang mga taong nagsumusunod sa iyo, Panginoon. Tawagin mo pa, Panginoon, sa iba't ibang bayan dito sa Maynila, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon. Gamitin mo kami para sa iyong banal na umasan. At pagpalain mo, ikaw na nagsabi, Panginoon, lalakad ka sa aming kalagitnaan at pagpapalain mo kaming lahat pag inuna ka namin, O Diyos. Salamat, O Diyos, ang lahat ng ito. Praise God. Tinatawagan ko si Brother Joji para additional prayer for the congregation. Additional prayer. Salamat, Panginoon. Tayo po yung manalangin. Salamat tayo sa Panginoon. Yahweh bless you. Oh Yahweh, Abba Elohim, we thank you so much sa last day na ito, sa araw na ito na ipinagdiriwang namin. Nagagalak po ang aming mga puso sapagkat nakilala ka namin at inakay mo kami sa iyong Torah, sa iyong kautusan upang makalakad na naayos sa iyong kalooban at lalo kami magkaroon ng magandang pakikipagrelasyon sa iyo. Sa pagkakataon ito, Panginoon, ay patuloy po namin inihahandog ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami bilang pagpapala sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo at hindi pa nakakaalam ng iyong kautusan. Lord, tulungan mo po kami na patuloy na mag-aral ng iyong Torah at hindi lamang matuto, kundi maipabuhay namin ito, Panginoon. Hanggang sa ang Torah ay maging buhay namin at maging kawangis namin ang aming Panginoong Yeshua. The goal of the Torah is Yeshua in our lives. At dalangin nga namin, Panginoon, na sa patuloy po namin paglakad na ito, sa paghihintay po namin hanggang sa Shavuot, continue to mold us into the likeness of your Son,
Yeshua HaMashiach. We give you glory, honor, and praise, O God. Patuloy po namin pagdiriwang ang iyong mga kapistahan, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong lahat ng kapurihan, karangalan, at pagdakilan sa pangalan ni Yeshua HaMashiach. Everybody say, Amen! Ang kaya! Tawagin ko si Balong para